Welcome sa panibagong video mga kaibigan. At sa video na to, meron akong ibabahagi sa inyo na magandang balita tungkol kay lithium ion. At ang power station o power bank na to ay gawa na. So marami namang video dyan na gumagawa nito. As you can see mga kaibigan ay talagang bagong build pa lang itong pangalawang power station na ginagawa ko. Kasi isang hilera pa lang siya ng battery. Ayan o. Kung mapapansin nyo doon, naka 5P po yun. Tapos may LBD na kasama. Merong fuse, wire na magulo. XT60 connector. Itong power station na ginagawa ko ay maliit lang. Portable siya at pwede siyang expandable. So, kaya ko pang gumawa pa ng isa pang maliit na ganyan na puro battery lang para lang sa ma-extend lang yung kanyang battery life no mga kaibigan. So, sa ngayon, yan na muna. Ang battery pala mga kaibigan is lithium ion na generic, naka 3S 5P. So may kasama lang siyang LBD para sa kanyang low voltage cut-off. So ilang oras ko ba siya nagagamit? Yan ang tanong. At yan din yung tatanungin nyo sa akin. So ito mga kaibigan ay nagagamit ko siya sa loob ng isang araw. So syempre 12 hours yun. At higit pa. Tapos ang maganda pa rito mga kaibigan is hindi naman brand new yung binibili ko, which is yung mga refurbished na, no, yung mga low capacity na battery, mga ganun. Bakit nga ba refurbished lang yung mga binibili ko at hindi brand new? Kasi kagaya nyo ko mga kaibigan, fourth class lang ako na tao at hindi ko kayang bumili ng mga brand new na sale kasi mga 300 plus po yun. So kung magpa 5P ako, imagine nyo na lang 300 times 5. So ang sakit po sa bulsa nun. Kaya mga refurbished lang yung binibili ko. Yung mga nasa 44 pesos, yung mga 60 pesos, mga ganun lang no. Kasi yun lang talaga ang kaya ng budget mga kaibigan. Meron ka pang LBD dyan. Tapos meron ka pang 12 volt port na gagamitin. Ano pa? Charger. So, wala na. Mahal, no, mga kaibigan. Tsaka yung case niya, no. Sa totoo lang, mga kaibigan, ay matagal ko siya ginamit at wala naman ako naging problema sa kanya. Kahit refurbish lang yung laman. So, naka-dalawang full charge na ako ng power bank. So, ay hindi naman kasi kung mapapansin nyo dun sa picture, hindi naman sa hindi ko siya nasasagad ng 0%. Minsan 60, minsan 40, minsan 70% charge ko na siya dito. Ayan o, yung 12 volt port na to. Ayan. Yan yung 12 volt port na sinasabi ko kanina. Tapos yung ito pa, XT60, tapos yung mga pandikit, kaha, so wala na. Kung bibili ako ng brand new, ay ubos ang pera dito pa lang. Sa battery pa lang, paano pa to? Diba? So, buksan natin to. At silipin natin yung loob. So sa loob, maganda lang tong takip na to. Kahit transparent, hindi pa rin siya makita. Yan o, tulad niya pag nilayo, wala na. So ito yung loob niya. Napakasimple lang ng loob. So sa loob, syempre, hindi ko na inayos no. So, ayan. Ito yung wire niya, negative positive lang yan. Tapos ito yung 5 amps na fuse para mabilis lang siya mag-cut off. 5 amps lang yan. Nandun yung LBD, yun
So, alam nyo na may itsura ng LVD, no? Ayan yung relay niya. Ayan, no? Ayan yung relay. Tapos yung mga connector niya. Input, output. Tapos, ito yung sinasabi kong refurbish na battery. Mag-focus ka. Ayaw niya. Wait lang. Ayaw niya talaga. So, ito ay isang reflection kasi ng flashlight. So, ito ay 18650 2,200 milliampere. Siyempre, refurbished to, hindi naman eksakto yan. So, may nakita kasi ako dun sa review na ito na under siya ng 2,200, which is yung 1,820 milliampere. So, hindi na siya lumalayo dun. 800, 800 plus, mga ganun. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. 5P, 5 parallel. Tapos, nakaseries siya sa tatlo. So, 12.6 po ang labas. Yung kabuuan ng voltage niya. Ayan. So, meron pa yan dito. At maglalagay pa ako rito sa gitna. The rest, maglalagay ako dito ng parang compartment niya. Yung parang box na lagayan ng mga wires ko para sulit. Diba? Ang tagal na rin magamit yan, mga kaibigan. Kasi nagsimula ako kagabi ng 8 kasi naka-standby na to. Puno yan. Tapos hanggang ngayon, tingnan nyo, umaga na oh. Umaga na, mga kaibigan.